Buwan ng Mayo sa Santa Cruz, Maynila nang matimboga maghipag na pinaghihinalaang drug pusher. Laylo ang ibang tulak. Pero ngayon tuloy na naman ang kanilang sigla. Yung Tambunting kasi, composed ito ng 3 barangay. Yung barangay 373, ito yung nasa gitna. And out of do sa 3 barangay na representing Tambunting, ito yung may problema sa illegal na droga. Ang bahay dito, dikit-dikit, tapos yung iskinita, masisikip yung iskinita. Yung bubong, pwede kang humakbang from one house to another. Conducive talaga siya sa kahit anong krimen na pwedeng maganap. Wala pang 2 buwan ang nakalilipas ng salakay ng PIDEA ang kalye Tambunting, Barangay 373 sa Santa Cruz, Maynila. Gantarang kasi ang bentahan dito ng illegal na droga. Dahil hindi kasya ang sasakyan sa looban, halos 200 metro ang itinakbo ng mga operatiba mula sa kanto ng Avenida Rizal. Sa bisa ng search warrant, sinugod agad ng mga operatiba ang bahay na maghipag na sina Jaime at Lisa Jimenea, mga iniinalang nagtutulak ng illegal na droga. Pinilit ng mga operatibang sumuot kahit sa maliit na bintana, huwag lang mabigyan ng pagkakataong makatakas ang mga madulas na tulak ng illegal na droga. Sa loob ng bahay na corner ang maghipag na suspect na sina Jaime at Lisa Jimenea. Walang piyansa ang kasong isinampa sa maghipag at hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ang dalawa habang gumugulo ang kaso laban sa kanila. Ayon sa PIDEA, 2 linggo lang daw nagpahinga ang kalye Tambunting sa bentahan ng methamphetamine o mas kilala sa tawag na shabu, simula nung sugurin ito ng mga operatiba. Kalagitnaan kasi noong Hunyo, umariban na naman daw ang iskinita sa bentahan ng illegal na droga. Pag nakita nilang walang galaw ang mga otoridad, mag-i-start na naman sila sa kanilang kalakal. 3 panibagong target sa pagtutulak ng droga ang minanmanan ng mga agent ng PIDEA sa parehong lugar sa magkakaibang bahay. May mga personalities tayo na nag-continue ng kalakal. Gaya ni alias Toto, ni alias Ata, at ni alias Jangjang. So sila yung mga nag-continue. Yung mga bumibili dun sa naunang nahuli noong 25, naglipatan na kay Toto. So si Toto ngayon ang naging main player dun sa lugar ng Tambunting. May parapiano siya from the outside, pero most of yung parapiano niya is dun sa barangay mismo. Dahil sa barangay palang buhay na siya. 3 search warrant ang agad na inianda ng mga operatiba. Pinagandahan ng mga agent ang muling pagsugod sa kalye Tambunting. Magkakakilala yung mga tao. So napakahirap para sa PIDEA na humanap ng asset sa loob. Dama talaga tayo ng napakabigat na hirap sa pagpasok dito sa lugar. Isang subject si Toto, yan yung description niya. 5'6" in the height, malaki, medyo mataba ang katawan, mahaba ang buhok, medyo maputi. Susunod ka dito sa T5. Ang kasunod mo, susunod ka sa T2. Ulit ko ulit, yung pagiging versatile lang natin, kagaya nung nangyari sa atin noong una ron, may mga naiwan, may mga nauna na hindi kasama ron sa team, pero kumbaga sa pinilap kung anong kulang. Hinati sa 6 na team ang mga ahente. Target ng Team 1, ang bahay ni alias Toto o Ronaldo Ledesma. Ang Team 2 at Team 3 ang nakatoka sa bahay ng 2 pang sospek. Sagot naman ng Team 4, 5 at 6 ang seguridad ng buong team na nasa lugar. Ang daming pwedeng lusutan. Galing sa bahay, ang daming pwedeng takasan. Kaya iba yung papasok sa bahay at mas marami dapat yung nasa labas dahil doon maghahabulan sa labas. Nang dumating sila sa Avenida Rizal, kanto ng kalye Tambunting, kanya-kanya ng takbuhan ng mga operatiba.
Muli silang sumuot sa maliit na eskinita. Dahil nakakalito ang pasikot-sikot ng mga eskinita, hindi agad natuntong ng lahat ng operatiba ang target nilang bahay. Dahil halos pare-pareho yung bahay, halos yung mga bahay magkakapareho ng kulay, halos pare-pareho ng address. So talaga nakakalito. Bigo ang Team 2 at Team 3 na madatnan sa kanilang bahay ang dalawang sospek sa pagbebenta ng shabu. Wala ring illegal na droga na nakita sa mga bahay nila. Malayo pa lang kasi makikita mo na yung takbuhan ng mga bata, maririnig mo na eh. At kung ikaw yung main player ka dun sa lugar, alam mong may commotion, talagang ang initial mo is aalis ka muna sa bahay. Samantala, ang bahay ng pangunahing target na si Toto ang nakatokang sa lakay ng Team 1. Wala rin kasiguraduhan kung matitimbog ang main suspect. Sarado ang bahay ni Toto ng datnan ng mga agent. Pinalibutan na rin ng ilang operatiba ang likod bahay at pinilit na akyatin ng maliit na bintana. Hindi biro ang akyata ng inabot ng dalawang ahente, mabuksan lang ang pinto para sa iba pang operatiba. Nang makapasok, hinanap agad ng mga operatiba si Toto. Sa mga ganitong operasyon, susuot at susuot daw sa tagong lugar ang suspect. Kaya naman ginalugad nila ang bawat sulok ng bahay. Toto! Labasin nyo! Pero listo ba ng suspect? Boom! Huli pa rin siya sa taguan. Taas mo kamay mo! Taas mo! Dito ka! Baba! Taas mo kamay mo! Ito. Sir, sir, sa taas! Ano mo yan? Doon kabila! Ang suspect na si Toto pinilit pagkasyay ng katawan sa kisame ng kanyang bahay. Dahil napalibutan na ng mga operatiba, mapayapang sumama sa kanila ang suspect. Parang kandaga, ang galing ang magkasata. Bayo mo na, posas nyo. Ilang sandali pa, dumating ang kinatawa ng barangay para tumayong saksi sa pag-aay ng search warrant. Kami ay maghahalughog sa inyong bahay upang hanapin at kunin ang mga illegal na droga na itinatago mo. Agad sinimulang halughugin ang bahay ni Toto. Sa drawer nakita ang ilang sachet ng hinihinalang shabu. Timbangan 10. Kaninong item yun? Nakabilang ko sa akin sila yun. Panggamit nila yun sir. Biguman matimbog ang dalawang suspect. Malaking bagay na rin daw ang mahuli si Toto. Siguro hindi bababa ng 10 grams yung nakuha kay Toto. At yung 10 grams na yun, less than a day lang ibebenta ni Toto. Umaabot ito ng about mga 60,000 pesos. Ang ikangay possession of illegal drugs na lumalabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isinampang kaso laban kay Ronaldo Toto Ledesma. Nakuhanan natin siya ng shabu, so kakasuhan natin siya ng possession, section 11, na may parusang life imprisonment o habang buhay na pagkabilanggo. Nakuhanan din natin siya ng paraphernalia, drug paraphernalia, so kakasuhan din natin siya ng section 12 naman. Hanggang 6 years ang parusa naman para sa kanya. Hindi man nadakip ang lahat ng target, ang pagkakahuli kay Toto ay para umanong pagbunot sa isa pang tinik na nakabaon sa kalye Tambunting. At para sa investigador, katwang ang mga masigasig na otoridad, hindi pa rito nagtatapos ang laban kontra illegal na droga. Susunod, kamatis na makinis pampaganda ng kutis. Pero kung hinugasan pala gamit dishwashing liquid, kainis!
meron po silang binubuhos na liquid na kulay puti na may bula po. Plastic bottle na may butas-butas sa takip, yun po ang pinang-i-spray nila.